Veteran TV anchor Henry Omaga Diaz bids farewell to ABS-CBN's Makalipas ang flagship mahigit apat newscast, na dekadang TV Patrol. pagbabalita, The anchor made nagpaalam the na po announcement. ang veteran Ang pamilya na gabi-gabi nakatutok sa TV Patrol, si Henry ngayong biyahe ng Canada ka na. Isang pasasalamat at pagpupugay sa nag-iisang Henry Omaga Diaz. Dami nagmamahal sa'yo, promise. Henry Omaga Diaz, magandang gabi, bayan. Palakpakan! Pamimiss ko kayong lahat. Pamilya, mga kaibigan at mga nagparating ng mensahe, magagandang mensahe sa inyong likod. Maraming salamat po. I'm really overwhelmed by your expression, show of support sa aking naging serbisyo sa larangan po ng pamahayag sa napakahabang panahon. Ito po si Henry Omaga Diaz, hanggang sa muli. Mahirap iwanan ang mga malalapit sa buhay at mga kaibigan na nakasama mo sa napakahabang paghamon na nalagpasan man ng sama-sama. Ngayon, panahon na para magpaalam panandali at pagtuunan ang pamilya. Nang parating na ang eroplano sa Canada, naisip ko rin, tama ba ang aking naging desisyon? Paglabas ko ng airport, agad kong natanto, walang duda, tama ang aking desisyon. Una sa lahat, bonding muna sa pamilya. Sama-sama naming nilakbay ang mga tanawin na inaasan dito sa Alberta, dito sa Canada. Sa Jasper, ang Jasper ay bahagi ng Canadian Rockies na kaduktong ng tinatawag na Northern Cordillera na nagmumula sa Mexico hanggang sa Amerika hanggang dito sa Canada. Para makarating sa tuktok, ihatid ka ng cable car. Tuwang-tuwa mga bata sa tuktok ng bundok na kahit summer ay may snow. Don't throw. That's in my hand. Why? It's cold. Well, it's cold. I need some ice. No go! I can buy you hold hands. It's cool. Bob, you hold hands. Oh no, it's cold. Behind you. What? Puntahan din dito ang Columbia Ice Fields o ang Athabasca Glacier. Dahiganting truck ang maghatid sa inyo sa mismong ice fields na tinatayang daang libong taon nang hindi natutunaw. Tapak-tapak sa yelo dito para kang naglalakad sa libo-libong taong kasaysayan mula sa Ice Age.
na panahon na ang malalaking bahagi ng mundo ay nababalot sa yelo. Dati, mas malawak pa ito. Pero dahil sa climate change, unti-unti itong nababawasan. Actually, first time dito ng mga bata na makakita ng napalawak na ice field. Itong ginagawa ng karamihan dito sa Canada, camping, outdoor camping. Ayan. Nandito kami sa isang side ng Kananaskis. Kananaskis is actually a provincial park here in Canada.
Nandiyan din ang Canmore, isang resort now na tanaw ang Canadian Rockies. Ito ang Bath, isang napakagandang resort town dito sa Alberta. Actually, ito ang pinakapupuntahan. Hindi lang summer, hindi lang fall, maging winter. Pag summer, syempre, nandyan yung mga hiking, mountain climbing, kayaking, at pagdating ng winter, puno ito ng snow. Kahit yung mga bundok, puno ng snow. Kaya, ang ginagawa rito ng mga tao, pinapasyalan dito ay skiing, snowboarding, at yung tinatawag na tobogganing. Okay. Go Are you okay? You know what? When I went down the hill when Mommy pushed me, I went above the ice thing and then I went straight into the middle of the parking lot. Backwards. Nakakapagod din ang magbabad sa snow. Kaya diretso kami sa isang uniquely Canadian na pastry shop. Samahan mo pa ng hot chocolate. Ayos!
Simple lang naman ang buhay dito sa Canada. Sa weekends, mga outdoor activities. At sa weekdays, syempre trabaho at uwi sa pamilya. Hindi po nawawala yung mga pang-araw-araw na mga hamon sa buhay na nararanasan din ng mga napakaraming Pinoy dito sa Canada habang tinatatag ang panibagong yugto ng kanilang buhay dito. Hinahanap-hanap ko pa rin ang pagiging pamamahayag. Hagi po ng aking buhay sa napakahabang panahon. Kaya po, nagpasya ako na ipagpatuloy ko po ito. Pwede po natin pag-usapan ang mga bagay-bagay, mga issues tungkol dito sa Canada, mga Pinoy dito, ang mga struggle at tagumpay ng ating mga kabayan habang tinatatag nila ang kanilang buhay dito. Pwede rin po natin pag-usapan ang mga balita, yung mga issues na nangyayari po sa ating tinubuang bayan sa Pilipinas. Kaya po, magkita-kita muli tayo. Hanggang sa muli.